Masyado ng kawawa ang mga pasahero ng MRT. Habang tinutugis yung gunman na umatake sa Resorts World, aksidente palang nagkabarilan yung mga rumesponding pulis at yung mga security ng hotel. Mula sa kamera, nakatutok ko si Jam Sisante. Jam. Yes, Mike, lumabas nga sa pagdinig ng kamera na habang hinahanap ang gunman na si Jesse Carlos, nagkaroon ng misencounter sa pagitan ng mga pulis at security personnel ng Resorts World kung saan nagkaputukan sila. Sa CCTV video na ito, nakuha ng 1:27 ng madaling araw nitong June 2, makikita ang dalawang magkahiwalay na police teams na hinahanap ang gunman sa lower ground floor ng casino ng Resorts World Manila. Ang isang police team kasama ang isang security manager ng Resorts World na si Bernard Cahigas na nakadamit pang sibilyan. Maya-maya, makikitang naggagulatan ng dalawang team kaya nagpaputok sila sa isa't isa. Napatakbo at nalaglag sa hagdanan si Cahigas na natamaan daw sa balakang. Paliwanag ng leader ng police team na nagpaputok kina Cahigas na alarma sila nang makitang nakasibilyan ito dahil nakasibilyan ng gunman. Hindi raw nila nakita agad na may kasama itong mga pulis. Nagtotropa-tropa kami to make sure na hindi magkaroon ng crossfire between same forces. Pero ang ginawa po niya, sa halip na mag-response, hindi po siya nag-reply doon sa sinasabi namin. So, doon nagkaroon sir ng misencounter, nagkaputukan, and then he ran off. Sa pahayag ni Cahigas sa PNP, akala raw niya gunman ang kaputukan niya. Ang security officials ng Resorts World hindi rin daw sigurado noong panahong iyon na iisa lang ang gunman kahit na isa lang ang nakita nila sa CCTV. While we have identified the lone gunman, it does not preclude the possibility that there are still several gunmen or some cooperatives in that incident. One unidentified personnel who introduced himself as from the intelligence community approached me. He even showed to me a video where it appears that there are two more personnel coming out, uniformed. What I mean is armed with the rifle, which appears to be inside the casino. So that even added confusion. Dinipensahan naman ni PNP Chief General Bato de la Rosa ang pagsabi niya noong una na ang suspect lang ang namatay sa insidente. I was not lying when I said that isa lang talaga dahil isa lang talaga naman nakita namin. And I was informed by Resorts World that pagdating ko na evacuate na nila lahat ng kanilang mga hotel guest at guest ng casino. So kaya yung focus namin, Your Honor, was not really solely on search and rescue, kundi yung eliminating the threat being posed by the gunman. Sabi ng Resorts World, may search and rescue team naman. Mahigit 12,000 nga ang ligtas na nakalabas sa gusali. Pero hindi na raw nila nahanap ang mga nagtatago dahil sa tindi ng usok. Nung mag-search and rescue na po na subsequent rounds, mausok na po that time. Wala na pong coverage yung camera. And we already, from being first responders, we stepped back. We acted as second responders. And of course, we submit to the authorities already at that point. May isa pang security personnel ang Resorts World na si Ian Banyas na nagbigay daw ng pahayag sa PNP Sosya na natamaan siya sa hita ng aksidenteng pumutok ang baril na inaabot niya dapat sa pulis. Mike, ipinasabina ng Joint Committee para sa susunod na pagdinig ang chairman ng Resorts World na si David Chua na hindi nakadalo sa pagdinig kanina. Ayon sa mga kinatawan ng Resorts World, nakaalis na raw kasi ito ng bansa bago matanggap ang imbitasyon ng Joint Committee. Mike? Maraming salamat, Jam Sisante.